Kaya ang sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat managot at hindi palalampasin. Tama ho. Ba't ano po ang nangyari ngayon NBI? Bakit nawawala si Sara Duterte at biglang nagtago na? Ang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, ano na ang nangyari sa kaso ho ni Sara Duterte? Hindi na ito makakasuhan? Question mark? Kung magugunitan nyo po mga mahal kong taga-subaybay, itong matinding pagbabanta ni Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano na po ang nangyari? Marami po ang nagtatanong, marami ang nag-aabang. Natakot na ba ang NBI? Hindi na hinahanap ng NBI? Hindi nakakasuhan ng NBI? Lahat pong yan ay malaking katanungan, mga mahal kung taga-subaybay. Alam niyo ho, taon 2024 ay kalat na kalat sa buong mundo ang nakapanood, nakasaksi kung paano magbanta sa buhay ng Pangulong Bongbong Marcos na kasalukuyan nating kagalanggala na Pangulo, itong si Sara Duterte. At ang sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay hindi ito palalampasin at kailangang managot si Sara Duterte. Pinatawag ng NBI si Sara Duterte taong 2024. 2 beses yung pinatawag, subalit pinagtaguan ho ang NBI. Ano na ang nangyari? Hanggang ngayon ba NBI ay pinagtataguan pa din? O tuluyan ang nagtago itong si Sara Duterte para hindi makita at tumarap sa NBI? Yan pong lahat mga kaibigan at marami pang iba ang ating tatalakayin. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, like ko sa video na ito, please subscribe. And then kung nagustuhan nyo lang po mga mahal kung taga-subaybay. Eto, gusto ko munang iparinig, ipanood sa inyo itong pangako sa atin na dapat managot si Sara Duterte. Ito nga ba ay ginawa ng NBI? Mga kaibigan, bakit nawawala si Sara Duterte? Nawawala ho yung kaso niya. Dito tayo magbatay mga kaibigan. Ipaparinig ko po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay. Itong mga nakarang araw, nandyan ang walang nakakabahala ang mga pahayag na narinig natin itong mga nakarang araw. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan ng mamamayan? Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan. Maliwanag po mga kaibigan, yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Iyan ang pangako sa atin ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos bago magtapos ang taong 2024. Disclaimer lang po. Ito pong pinarinig ko sa inyo, itong ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos, na yan pong statement na yan ay hindi bago. Ang purpose ko po dito para po tayo may batayan. Dahil hanggang ngayon po marami ang nagtatanong, nasaan si Sara Duterte? Nawawala ang kaso. Nasaan si Sara Duterte ngayon? Bakit biglang nawala at nawawala din ang kaso na marami? NBI, shoutout sa inyo. Ito pa mga kaibigan. Ay aking papalagan. Sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 Kita niyo, yan ang ganda ng pangako sa atin ng Pangulong Bongbong Marcos. Na kailangang matuldukan, mga kaibigan. Shoutout NBI muli. Dito wala nang problema sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema nito ay nasa NBI na. Dahil binigyan ng karapatan at tungkulin ng NBI na magkaroon
ng patas na investigasyon. Subalit ano pong nangyari mga kaibigan? Pinagtataguan ni Sara Duterte, nawawala si Sara Duterte, nawawala na rin po ang kaso. Ano ang nangyari NBI? Maya-maya, bibigyan ko ng poll commentary yan, tatapusin lang po natin to. One taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya, ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Tama ho, napakarami. Subalit hindi yung lunas na yan ay dapat namang gumalaw. Dapat ito ay sinasa puso, tinatanim ng mga nanunungkulan, katulad nitong NBI na nag-iimbestiga kay Sara Duterte, na kailangan bigyan ng lunas. Wala pang lunas. Hanggang ngayon Bila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin. Tama. Ginagalang ba ni Sara Duterte ang mga proseso? Kaya dapat bigyan ito ng kaukulang aksyon. Kung hindi igalang ang proseso, ano ang aksyon na gagawin ng NBI at anumang ahensya na nakakasakop dito para mag-imbestiga? Natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Yan ang maganda. Magtrabaho po tayo para sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas. Huwag niyo pong gayahin si Sara Duterte na pasaway. Vice Presidenta kung turingan, pasaway mga kaibigan. So yan po inuulit ko. Hindi po bago yung statement na yan. Dahil ayoko naman kayong linlangin, biktimahin ng anumang fake news. Kaya sinasabi ko po, para ho tayo may batayan ay muling pinarinig ko po sa inyo. Maliwanag po ang pangako sa atin ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Muli kong inuulit, wala na pong problema yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gumagalaw po siya. Ang problema ho dito ay itong mga inatasan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na mag-imbestiga. Sino ito? Ang NBI shoutout. Kumusta na po NBI? NBI Director Santiago Cagalanggalang. Kumusta na po itong pag-iimbestiga nyo dito kay Sara Duterte tungkol dito sa matinding pagbanta sa kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos na pagpaslang di umano sa kanya? Kumusta na po NBI Director? Alam niyo mga kaibigan, muli kong ulitin, hindi lang po ito laban ni Pangulong Bongbong Marcos. Laban po ito ng taong bayan. Sapagkat ang gusto nating ipunto dito, kung nagagawa nitong si Sara Duterte na magbanta ng pagpaslang sa isang mataas na tao na isang presidente, how come ikaw ako na maliit na tao, kayang-kaya ho nitong pagbantaan ng masama? Katulad na kriminal na pagbabanta, pagpaslang. Parang manok lang tayong kakatayin yan at pagbabantaan. Kaya ang sabi nga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, dapat managot at hindi palalampasin. Tama ho. Ba't ano po ang nangyari ngayon NBI? Bakit nawawala si Sara Duterte at biglang nagtago na? Nawawala ba talaga ito? Hindi nyo makita? Ano ang inyong rekomendasyon? Kung hindi man ito umaten sa inyong mga patawag, ano ang inyong rekomendasyon? Yan pong inihintay ng taong bayan. But mga kaibigan, hindi po ako nakukonklud. Alam kong maraming nagdaan na holiday. Naging busy. But kahit ganun pa man, dapat naman ay may marinig tayo sa mga nag-iimbestiga na magandang development o anumang rekomendasyon.
NBI, ano ba ang rekomendasyon nyo dito? Ito ba ay kakasuhan pa? O tuluyan ng i-dismiss? O tuluyan ng hindi kakasuhan? Dalawa lang po ang pamimilian dito. Mga kaibigan, maaring kasuhan o hindi kakasuhan. Kaya kabang-abang, ayoko po silang pangunahan. Magbantay po tayo. Titingnan po natin kung ano ang kalalabasan nito. Puro na lang tayo paghihintay. Mga kaibigan, sa bagay, baka abalang NBI sa paggawa ng anumang paperworks para rekomendasyon. Kaya abangan po natin yan. Kaya talagang inuulit ko po, hindi po ako nagko-conclude dito. Ako po ay nagpapaalala lang. Dahil marami ang nagtatanong kung ano ang nangyari na. Baka nga, abala ang ating NBI. Lalabas ang rekomendasyon. Abangan po natin yan. Mga mahal, kung taga-subaybay. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video nito. Bye-bye, palakpakan.